السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل في علا وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mga kapatid sa Islam, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasa ika-17 na tayo na araw ng Dhul-Qa'dah na umaayon din sa ika-17 na petsa ng Hunyo taon 2022 at sa Hijra ay 1443. Nangangahulugan, mga ilang araw na lamang ay papasok na bidnillahi tabaraka wa ta'ala ang buwan ng Dhul-Hijjah na kung saan naroroon ang sagisag ng ating pananampalataya at tinadakila ng mga Muslim saan mang dako ng mundong ito. Walang iba kundi ang Hajj at walang iba kundi ang Tadhiyah o ang pagkukurban bilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sino man ngayon ang mayroong kakayanan, binigyan sila ni Allah ng kakayanan, i-grab nila ang opportunity na baka pagkurban sila lillahi tabaraka wa ta'ala at ipamigay nila sa mga nangangailangan, sa mga mananampalataya. Malaki ang reward na kanilang makukuha, gaya ng pagsaksi mismo ng hayop na iyon, yung tubig na iyon, yung dugo na iyon mula sa yung kinatay, nasasaksi doon sa pagiging mukhlis ng tao na nag-alay noon. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang topiko natin sa maiksing khutbah na ito ay ang apat na usapin. Apat na usapin na natalakay ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala sa kanyang kitab tungkol sa silsila o magkakasunod-sunod na mga aral ng akida. At kabilang narito ang tinatawag na al-masailul arba', apat na usapin ng ating din na dapat nating yajibu ta'allumuha kullu muslim. Bawat Muslim ay wajib niya itong maintindihan at aralin.
Bakit? Sapagkat ito ang kabuuan ng kanyang, kung isa-summarize natin, ang basic na dapat malaman ng Muslim na sa apat na ito, mga kapatid sa Islam. Sa pambungad ng ating khutbah kanina, ay binanggit ko ang aya o binigkas ko ang ayang sura, ang Suratul Asr. Ang tinatawag o pinamagatang Suratul Asr o kabanata ng panahon, kung saan sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalan ng Asr, ng panahon. Na tunay na ang tao ay siya ay talunan. At maliban na lamang, sabi ni Allah, sa mga sumasampalataya at papaggawa ng mabuti at nagtutulungan sa katotohanan at nagtutulungan sa sabar. Una, mga kapatid sa Islam, na dapat malaman ng isang Muslim o dapat na kanyang gawin sa kanyang pananampalataya, al-ilm. Al-ilm. Itong lahat ng ito sa ating din, ang pinakaunang aya na binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa ating din sa din al-Islam, Iqra. Magbasa. Mag-recite. Samantala, alam natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simula nung pagkapanganak sa kanya hanggang sa namatay siya, unlettered prophet siya. Hindi siya marunong sumulat ni bumasa. Hindi natin dapat ikakahiya yon. Hindi siya marunong sumulat ni bumasa. Bakit? Dahil yun ang pinakadahilan na ginawang patunay ni Allah subhanahu wa ta'ala na tiyak na mayroong kapangyarihang higit at lubos-lubos na kakayanan si Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipakita sa mga tao na mayroon siyang mga alipin na kanyang pinipili ayon sa kanyang pagpapasya. Na hindi kaya na baguhin o i-fabricate ang anumang kanyang mensahe, ang anumang kanyang risala sa sangkatauhan. Dahil dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patunay sa pagiging wajib ng kaalaman. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamin mo, aralin mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ka ng istighfar o kapatawaran sa iyong kasalanan. Nangangulugan, bago pa ang anumang kapatawarang matatamo ng tao, kinakailangan nandun muna sa kanya ang kaalaman ng tauhid. At ang ilm, sabi ng ating mga ulama, ay nasa dalawa. Sapagkat ito ay ma'rifa. Ang kabuuan ng ilm ay ma'rifa, pagkaalam, pagkatalos, pagkabatid sa mga bagay. At nasa sanga nito ang dalawa, al-ilm o al-yaqin wa dhan. Yung pagiging certain o tiyak sa bagay na yon at yung pagiging nakabatay sa hinala o estimasyon. Ang mga ulama, hindi lahat ng hinala ay kanilang sinasabing masama o magkakasala ka. Bagkus may hinala na nagagamit siya sa fiqh, na maaring ito ay mas malapit sa sawab o sa katotohanan kaysa sa doon sa walang kinalaman sa katotohanan. Tinatawag nila itong adh-dhannur rajih. Adh-dhannur rajih. At ito ay mas mataas na uri ng hinala sa estimasyon ng mga fuqaha pagdating sa ijtihad nila o sa kanilang pagsisiyasat na maka-scholar. Idan al-ilm. Hanggang sa pinuri ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang may kaalaman. Sinabi niya, al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a la yuwarrithu dinaran wa la dirhama faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga may alam ay sila yung tagapagmana ng mga sugo. So sino do itong mga ulama? Ang mga ulama na tinutukoy sa hadith na ito, hindi lamang yung may diploma, hindi lamang yung doktor, yan ay pabalat lahat. Pero yung mga tunay na mga ulama, al-ulama ur-rabbaniyun. Yun ang mga tunay na mga tagapagmana ng mga propeta. Bakit? Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagkukontrol sa kanila. Kagaya ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah at ang iba pa sa kanila. Kaya sabi ng mga scholar, al-ulama'u thalatha. Ang mga ulama ay tatlo. Binanggit specifically ni Shaykh Uthaymin rahimahullah. Inistimbat niya sa mga kalam ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sa kitab ni Imam Ibnul Qayyim na I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Mga sagisag ng mga tagapirma on behalf kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, ang ulama ay tatlo. Ulama as-sulta. Ulama ng mga pinuno. Anong ulama ng mga pinuno? Ay, kung ano yung gusto ng mga pinuno, yun ang kanyang ifafatwa. Pag sinabi ng pinuno, halimbawa, mufti, alim, gawin mong ang anniversary ay holiday.
wala siyang magagawa, i-declare niyang holiday. Hindi niya i-risk na kahit pa magalit sa kanyang pinuno, hindi niya gagawin yon dahil hindi niya kaya na ang kanyang ilm ay kakasangkapanin sa batil. Idan ulama o sulta. Pangalawa, ng mga klase ng mga ulama unnas o ulama ul-jumhur. Ibig sabihin ulama ng mga tao. Ang mga tao magdedesisyon. Kung sa tingin niya, hindi na pabor ang mga tao sa kanya, iibahin niya ang kambya ng katotohanan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ahlul kitab, Ya ahlal kitab, la talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqqa, wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. O mga angka ng kasulatan, at huwag ninyong bihisan ang katotohanan ng kabuktutan, ng kasinungalingan, at itatago, ikukublin ninyo ang katotohanan samantalang alam nyo ito. Specifically sa aya na yon ay ang tinutukoy ni Allah Ta'ala, ang kaalaman at pagkabanggit ng ahlul kitab, bihasa sila sa kanilang aklat na nandun ang pangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta, pero tinago at kinubli nila ito. Bakit? Dhulman wa zura, dhulman wa uluwa, sa kanilang pagdhulm, oppression, pangapi sa propeta sallallahu alaihi wasallam, at kanilang pagmamalaki kay Allah Ta'ala, kaya nila kinukubli ang katotohanan. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Nakita namin ang mga ninuno namin na ito ang relihiyon na kanilang sinusunod. Wa inna li atharihim lamuqtadun. Kaya kami ay sumusunod na lang sa yapak nila. So katwiran din ito ng mga Muslim na gustong manatiling mangmang sa katotohanan. Ayaw na yakapin ang totoo bilang totoo. Bagkus gusto nila na kung ano na yung kanilang namulatan, doon na lang sila. Wal-iyadu billah. Ito ay malaki kasalanan. Ito ay tinatawag jahlun murakkab, compound na klase ng ignorance. Al-ilm. At ang ilm na ito na tinatawag, mga kapatid, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, fadlul alimi ala al-abid kafadlin nujum o kafadlil qamar ala sairin nujum. Ang kahigitan ng isang alim sa isang palasamba ay kagaya ka ng comparison ng buwan na maliwanag na napapalibutan ng mga bituin. Yan ang mayroong alam. Na kahit kukunti yung kanyang kaalaman, ina-apply niya. At ito na yung pangalawa. Pagkatapos ng kaalaman, kinakailangan al-amalu bih. Kailangan nating isagawa, isabuhay. Alam mo na ang sala ay rukun ng Islam. Alam mo na ang ayuno ay rukun ng Islam. Alam mo na shirk itong pupunta ka sa bundok, hingi ka sa patay, magpapahula ka, magpapakulam, magpapagayuma para bumalik yung love ng asawa mo sa'yo, o hindi kaya magkahiwalay yung gusto mo at yung asawa niya. Alam mo na haram ito, alam mo na sihir ito, alam mo na kufur ito kay Allah Ta'ala, pero hindi mo in-apply, hindi mo iniwasan. So yung ilm itself, ilm lang, hindi pwede. Kailangan merong amalu bihi, kailangan may application. Ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga mananampalataya na kanilang alam pero hindi nila ginagawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, bakit ninyo sinasabi ang hindi ninyo ginagawa? Napakalaking kasalanan o kinapupuutan ni Allah Ta'ala ang pagsasalita sa hindi nyo naman ginagawa. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Naam, ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang naiulat sa kay Imam Qatada sa tafsir ni Mujahid at nandyan sa kitab na Fathul Qadir ni Imam Shawkani sa kanyang tafsir, nang binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aya, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, syukka ala as-sahaba. Nung binaba ito, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah. Anong ibig sabihin, implication ng matakot? Gawin ninyo ang lahat ng pinagutos, iwasan ang lahat ng pinagbabawal. Dahil dito nabigatan ng mga sahaba. Syukka alihim. Bakit? Kasi maaring magkaroon tayo ng taksir. Meron tayong mga kamalian at mga kakulangan. Paano yun? Hindi tayo mapapatawad ni Allah Ta'ala? Matutulad ba tayo ng kaum ni Musa noon? Ang kaum ni Musa noon, pag sumuway, tatamaan ng kidlat.
Pag sumuway, kakainin ng lupa. Ganyan sila. Pag sumuway, walang ulan na bababa. Isa lang sa kanila. Sumuway. So, dahil doon nabigitan ng mga sahaba hanggang binaba ni Allah Ta'ala ang isa pang aya, fattakullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Katakutan ninyo si Allah, iwasan ninyo ang kanyang ipinagbabawal at gawin ninyo ang kanyang ipinag-uutos sa abot ng inyong makakaya upang kayo'y kaawaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahulugan nito, yung pag-implement ng kanyang pinag-uutos, sabi ng mga mufassirun, sabi nila, sa pag-implement ng kanyang pinag-uutos, iyan ay sa abot ng inyong makakaya. Pero sa kanyang ipinagbabawal, hindi pwedeng sa abot ng inyong makakaya. Iwasan ninyo na wajib, compulsory na gawin ninyo, kainan man kahit ano pa ang mangyari. Naam? So, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun. Bakit yung sinasabi ang hindi nyo ginagawa? Lahat tayo guilty sa kasalanan na ito. Maging alim man, maging ami, maging commoner, na sinasabi niya hindi niya ginagawa. O alam niya, pero ginagawa niyo, binabangga niya. Sa araw ng paghukom, nababanggit sa hadith ni Imam Muslim, na mayroong isang tao, isang maalam, na sa impyernong apoy ay magtatawaf siya, na kanyang daladala ang kanyang mga laman loob. Ala aktabihi. Yatufu finnar ala aktabihi. At yung mga nasa impyerno magsasabi sila, hindi ba ikaw si fulan na nag-utos sa amin at nagbawal sa amin ito? Sasagot siya, na'am. Amartukum bil ma'ruf falam atihi. Inutusan ko kayo sa mabuti pero di ko ginawa. Wa nahaytukum an munkarin fafa'altuhu. Fa'ataytuhu. Ang ginawa ko, nagbawal ako ng mungkar pero ginawa ko. So yun ang mangyayari sa kanya, magtatawaf doon. Waliyadu billah, doon sa loob ng. Kaya ang tatay, ang nanay, mag-utos ka sa iyong anak na magsala pero hindi ka nagsasala. Magbabawal ka sa anak mo ng ganito, ganon, pero ikaw mismo nandun sa unahan. So maaring, waliyadu billah, lahat ng mga may responsibilidad, katungkulan sa Islam, maliit man o malaki, maaring matulad dun sa taong yon. Lalo na yung mga leader ng mga kaum. Kaya hindi basta-basta ang leadership. Ang akala natin, nagpapatayan tayo para sa leadership na yan. Pero napakalaking pananagutan, maaari ka palang magdala ng iyong mga laman loob doon sa impyernong apoy. And we cannot imagine kung gaano yun katindi at kasakit sa araw na yun. Kasi bakit? Kasi doble ang iyong sakit dahil hindi ka na, buhay ka at hindi ka mamamatay. Nalasap mo ang sakit na yun kada oras. Kullama nudijat juluduhum, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sa Suratul Nisa, sabi ni Allah Ta'ala, sa tuwing matatanggal ang mga nasa impyerno, ikay mawawaksi yung isang skin nila, papalitan namin ng bago ulit hanggang sa mag-increase at pabago-bago yung pain, yung kanilang sakit na mararamdaman. Waliyadu billah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Pangatlo, na dapat gawin, tapos mo nung ginawa, tapos mo nag-utos ka na ng mabuti, nagbawal ka na ng masama, yun ang punto doon, nalaman mo na, natutunan mo na, kahit kunti siya, at in-apply mo. Pangatlo, hindi pwedeng wala kang pakialam sa iba. Kaya ang Islam, agama na pakialamero. Makikialam siya sa ginagawa ng anak niya, ginagawa ng kapatid niya, hindi pwedeng sabihin na, tahimik na lang. And this is what makes us distinct and different from other religions. Ang ibang religion magsasabi, sagdi na lang na siya, pabayaan mo na. Hindi. Alam mong papunta na siya sa direksyon ng impyerno, pwede mo bang pabayaan yung tao na yun? La, abadan. At ang utos sa atin ng ating relihiyon, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, manawagan ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo sa landas ng iyong Panginoon na mayroong hikma. Anong hikma? Ang sabi ng mga ulama, ang hikma dito, ang sunnah, ang pamamaraan niya. Ang sabi naman ng iba, ang paglalagay sa bagay sa dapat niyang kalagyan. Ang sabi naman ng iba, al-lin wa rifq, yung pagiging malambot sa pagsasalita. Pero sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, ang mad'u, ang dinadakwahan ay nasa dalawang kalagayan. Mayroong tatanggap ng da'wa na sa pamamagitan ng malambot na paraan. Meron namang sa pamamagitan ng matigas na paraan. So, ibig sabihin, titignan mo yung kanyang sitwasyon ng dinadakwahan mo. Maaring lambot na masyado yung uslob mo, ayaw naman makinig. Hindi na makinig, walang kwenta itong ito. Pero
pupuntuhin mo ang katotohanan sa pamamagitan ng straightforward na paraan, saka pala siya makikinig. Idan, sabi ni Allah Ta'ala, bil hikmati wal mau'idatil hasana, at mabuting pananalita pag-anyaya. Wajadilhum billati hiya ahsan, at ikaw ay makipagdiskusyon sa kanila sa pinakamainam na pakipagdiskusyon. Hindi necessarily na debate na maraming tao. Hindi always yan ang nangyayari. Isang beses ang anak ni Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ginaya niya ang tatay niya na nakipagdiskusyon din siya. Akala niya matutuwa ang tatay niya. Sabi ng tatay niya, tigil mo yan. Sabi niya, bakit ko hinto? Nakikita ko sa'yo, sabi ni Imam Abu Hanifa, na hindi ang dahilan ng iyong pakikipagdiskusyon ay para mata mo ang hak o ang mamayagpag ay ang hak. Pero para manalo ka laban sa katunggali mo. Kaya kung yun ang magiging uslub ng diskusyon, bakit tayo makipagdiskusyon? Ang sabi pa ng usulus sunnah ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, usulus sunnati indana, at tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i fa kullu bid'atin fa hiya dalalah wa tarkul khusumati wal mira'i wal jidali fid din. Ang usul daw o principle ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang paghawak sa kung ano at pagsunod sa kung ano ang yapak ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at pag-iwan sa bid'a sapagkat ang bid'a lahat ng yan ay kaligawan, at pag-iwan sa pakikipagtalo sa mga ahlul hawa at anumang diskusyon sa din. Bakit? Anong dahilan? Kasi kapag nakipagdiskusyon ka sa din, sa ahlul bid'a, at hindi ka naman Sheikhul Albani, hindi ka naman Abu Hanifa, maaring, lalo na kung maalam sa kanila ang taong yon, tatapunan kanya ng syubha sa puso mo na mapapaniwala ka. Ganun ka delikado. Si Imam Abdul Razak As-Sana'ani, rahimahullah ta'ala, isa sa mga muhaddithun na may akda ng kitab na Musannaf, isa sa mga sahih na mga kutub ng hadith. Isang beses si Abu Muhammad ad-Dubai, ay Ismail ibn Muhammad ad-Dubai, na isang Shia Rafidi, lagi niyang nakakadiskusyon at umuupo siya kasama nun. Imam Sana'ani na yon, Imam Abdul Razak Sana'ani, natamaan pa ang puso niya. Nasabi niya, nadala ako sa pagkano niya. Naapektuhan ang akida niya. Nadala siya kasi mabait, mapagpakumbaba na tao. Ang ahlul bid'ah ganun. Mababait sila. Maganda ugali. Gaya din ng mga hindi mananampalataya, ng mga pari, ng mga rabbis, pastor. Mababait yan. Pero sa akida nila sira. Ganun kahalaga ang akida. Ayun, naapektuhan na yun. Alim na ng ahlus sunnah. At huwa man huwa, siya ay siya sa pagkakakilala natin sa kanya sa pagdating sa larangan ng hadith, sa larangan ng sunnah. Pero bakit nadala pa rin siya? Tinanong siya ng kanyang mga kasama, bakit ka medyo na sa kanya? Kasi sabi niya, mabait, malakas magqiyamul layl. Si Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, nag-comment siya patungkol kay Al-Harith Al-Muhasibi, sabi niya, la yaghurrannakum, wag qiyamuhu bil-layl, huwag kayong magpalinlang sa kanyang pagtayo sa gabi, sa kanyang mga dua, sa kanyang mga sakripisyo at lahat pa, dahil siya ay tao na sira ang akida. Sabi ni Imam Ahmad tungkol kay Al-Harith Al-Muhasibi. So hindi doon pala ang titignan mo. Sa manhaj at akida pa rin, ang pananaw niya sa Quran, makhluk ba o kalamullah, ang ano niya ba ay salita ba ni Jibril o salita ni Allah? Yun ang titignan natin. Yun ang panuntunan natin, mga kapatid. Al-amalu bih. Wad-da'watu ilayhi. Ang mag-anyaya tayo tungo doon, hindi sa sarili natin. May mga tao, nagdada'wa tungo sa sarili nila. Anong nagdada'wa tungo sa sarili nila? Kapag mayroong makikinig sa kanila, bahala na makalimutan ang mga dalil na sinasabi nila. Basta hindi lang sila makalimutan. Yan ang example na binigay ni Sheikh Uthaymin rahimahullah sa kitab na Al-Qawlul Mufid ala Kitab at-Tauhid. Pero ang tunay na nagdada'wa tungo kay Allah Ta'ala, bahala na makalimutan siya. Basta yung dalil na kanyang sinabi, yung kanyang binanggit na dalil mo sa kitab at sa sunnah, yun ang maalala ng tao.
Hindi importante ang pangalan niya. Kasi bakit? Ang reward ng nagdadakwa kay Allah Ta'ala, doon niya makukuha. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Yusuf, Qul, hadhihi sabili, ad'u ila Allah ala basira. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Muhammad, ipahayag mo, ito ang aking landas na tinatahak. Ako ay nag-aanyaya tungo kay Allah Ta'ala. Ako at sa sino mang mananampalatayang sumusunod sa akin. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, before pa ng prophethood, kinikilala na ng mga Quraysh. Sadiqul Masduq, matapat na tao sa lahat. Hindi niya na kailangan pang magdakwa pa para sa iba kasi sikat na siya. Pero nagdakwa siya tungo kay Allah. Doon nagsimulang, kinutya siya, minalain siya ng mga tao, pero ang importante, bakit siya nag-struggle? Bakit siya nagsikap? Kasi nagdadakwa siya para kay Allah. Kaya kung gagawin mo ang bagay na para kay Allah, kahit ang sarili mo iwanan mo, kahit ang sarili mo makalimutan mo, papalitan ni Allah. Ang iminimithi mong kasikatan na yan, bahala nang hindi kasikat dito sa mundo, basta doon kilala ka niya. Kaya ang gagawin ng taong, ang ginagawa ng taong lillahi ta'ala ang kanyang gagawin, ipapaubaya niya para kay Allah, papalitan ni Allah ng mas mahinam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Tabarani, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Sino man ang mag-iwan ng isang bagay para kay Allah, siya ay papalitan ni Allah ng mas mahinam para sa kanyang minimiti. Now, tapos ang da'watu ilayhi, ang pang-apat, ang pinakamahalaga sa lahat, as-sabrul adha fihi. As-sabru ala al-adha fihi. As-sabru ala al-adha fihi. Ibig sabihin, yung pagtitimpi sa lahat ng mga balakid sa da'wa mo, lahat ng balakid sa pag-aaral mo, lahat ng balakid sa pag-practice mo sa tamang Islam, lahat ng balakid sa iyong pag-utos ng mabuti, pagbabawal ng masama. Minsan kapatid mo, asawa mo maging balakid sa iyo. Anak mo maging balakid sa iyo. Bakit? Bakit? Dahil dito ka susubukin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ankabut, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, iniisip baga ng tao na hindi sila papabayaan hindi na sila susubukin pagkatapos nilang magsabing la ilaha illallah, tapos na. Pagkatapos nilang, kami ay nasa tauhid na. Iwanan na namin itong mga bid'a namin ginagawa. Mga muro kami, namulat kami sa pagbe-birthday, sa maulid, sa mga dua-dua, sa mga 7 days ng patay. Iwanan namin yan. Straight na kami. Isip walang trial na darating meron. Relative mo mismo magre-reject sa'yo. Ay, yung mga tao na yan, Wahabi. Yung mga tao na yan, stricto masyado. Tatawagan pa ang mga sundalo. Meron ditong extremist. Intelligence, dakpin ninyo. Extremist ito. Bandilang itim. Itong mga taong ito. Bakit? Bakit ganon? Dahil nandun ka na sa path ng mga guraba. Hanggat hindi mo pa maramdaman itong mga balakid na ito, wala ka pa sa kalingkingan ng mga ambiya. Wala pa. Hindi pa totoo. Hanggat hindi pa siya nangyayari sa iyo. Kailangan mong sabaran. Mismo tatay mo, maaari kang i-reject. Bakit ganyan ka na? Bakit hindi ka na sumasali sa mga reunion natin? Kailangan mo magtimpi. Bakit? وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sabi ni Allah Ta'ala, at ang pagsasabar mo hindi dahil sa kahit kanino man kundi sa ngalan ni Allah. Kaya yan ay ririwardan ni Allah Ta'ala. At sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran Al-Karim, Inna Allah ma'as sabirin. Hindi ba sapat sa iyo yun? Nakakampi ni Allah ang mga matimpiin. Kung titiisin mo ang bawat pangungutya sa iyo dahil sa paghawak mo sa katotohanan, alhamdulillah, kapatid, kakampi mo si Allah. Wala kang ibang kakampi kundi siya. Yan ang gusto ni Allah Ta'ala. Na kapag nasagad na ang lahat ng sabar o pagtitimpi natin, wala tayong ibang kakapitan kundi siya. Yan ang gusto niya. Kaya sabi niya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Allahu akbar. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo humingi kay Allah Ta'ala sa pamamagitan ng sabar at sala. Sabi ng mga ulama, bakit sabar at sala? Bakit hindi sabar at zaka, sabar at jihad, sabar at kital? Bakit di pinagparis ang sabar at ang sala? Ang sabi ng mga ulama, ang hikmah, ang sabar, nauubusan tayo ng sabar. Kaubusan kito yung sabar, tuwan. Tausog,
Maguindanao, Maranao, naubusan ta. Makaipudso sa Bartano. Pamana, may perso sa Bartano na. Miyalangan so sa Bartano na. Makakuan sa tao. Yan ang mangyayari sa atin. Pero, anong sabi ni Allah? Wassala. Kapag naubos na daw, ang lahat ng resources mo, panahon na yan, na magsala ka, na lahat ng yun, isujud mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabigat na, stress ka na, depressed ka na, lahat na, isujud mo kay Allah. Bakit? Walang gagawa nito. Hindi ito mabigat, liban na lamang sa mga may taimtim na relasyon kay Allah Ta'ala. Taimtim na pagkakakilala kay Allah, khashi'in. Sino daw yung mga khashi'in? Binanggit ni Allah sa sunod ng aya, alladhina mulaqu rabbihim. Ayadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yung hinala nila kay Allah, pangarap nila, sige lang, pagdating ng panahon, makakatagpo ko rin si Allah Ta'ala. Makikita ko rin itong Panginoon na sinasamba ko dito. Di maglalaon. Mulaqu rabbihim. Wa annahum ilayhi raji'un, at babalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay o katotohanan at tamis ng tinatawag na tauhid. Kutsain ka man, mawala ka man dito, balakid ba nang mangyari sa iyo at lahat, pero doon sa kabilang buhay na yun, kung iniisip mo na ikaw ay magbabalik kay Allah, makakatagpo mo si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong hangarin na yun, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Nagtimpi ka sa dunya, nagsala ka sa dunya na ito, at ang katagpo mo sa kabilang buhay, walang iba kundi si Allah Ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid, binanggit natin sa pambungad ng aya kanina, pambungad ng khutbah, ang sinabi ni Allah, sumumpa siya sa pamamagitan ng panahon. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ang asr na ito ay al-waqt, ang panahon, isa sa pinakamalaking nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, palatandaan sa ating lahat at sagisag na dapat maging gamitin natin ang bawat panahon sa pasasalamat kay Allah at hindi sa pagsuway sa Kanya. Wal asr, innal insana lafi khusr. Tunay na ang tao ay talunan. Talunan kung hindi niya magagamit ang nilikha na ito ni Allah Ta'ala na panahon para sa paghahanda niya sa kabilang buhay. Sa napakaiksing panahon at buhay natin sa mundong ito. Subhanallah. Bago lang naglibing kami ng patay, bago lang nakausap pa namin, nilibing namin, nauwi doon sa kanilang lugar, nilibing namin, parang kailan lang yun. Dahil sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dalawang biyaya ni Allah na nalingat ang tao, nakaligtaan ng tao, ang kahalagahan itong dalawa. Alin yun? Ang kabakante ng oras. At yung kalusugan. Habang malusog, hindi ginagawa kung anong dapat niyang gawin. Habang may pera, hindi ginagawa ang dapat niyang obligasyon kay Allah. Habang mayroong bakanting oras, bakante lang. Walang dhikr, walang sala, walang pag-alala kay Allah, walang pag-aaral. Kaya dahil doon, naabutan ka na ng ajal mo at wala ka nang nagawa. Kabilang ka sa mga talunan. Wal-iyadhu billah. Sumumpa si Allah sa oras na yan, na kung saan sinabi niya sa hadithul Qudsi, la tasubbud dahar wa anad dahar. Huwag ninyong sumpain ang panahon sapagkat ako, sabi ni Allah, ang panahon. Bigyan sabihin doon, siya ang may likha ng panahon na yan. Siya mismo, si Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag niyo anumang insulto sa kanyang mga nilikha, insulto sa kanya. Sabihin natin, napakapangit naman, napakamalas ng ano na to. Munafi ng tauhid yan, makakabangga sa tauhid, na malas-malas ako sa lakad na to. Nako, yan ay ano ng tauhid. Dapat sabihin mo, qaddarallahu ma syaa fa'ala. Pero kung sasabihin mo, ano kung masama ang panahon ngayon o hindi kaya ay medyo mainit ngayon medyo anong panahon ngayon, mainit, walang masama doon. Kasi ang dinidescribe mo lang, yung nakikita mo, hindi naman yung sinasabi mong masama ang panahon na nilikha ni Allah in its entirety. Hindi ganun. Ang makakasira ng tauhid mo, kapag nagsalita ka na ng masama, tungkol sa kwan, ako, nagkamalas-malas na tayo sa oras na to. Itong panahon na to, ba't tayo lumakad pa ng Monday na to? It's a bad Monday. Walang ganon sa atin sa Islam. Sapagkat lahat ng yan
kullun min indi rabbina. Lahat ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Sino yung talunan? Sino daw yung exempted sa talunan? Illa alladhina amanu. Liban lamang sa nanampalataya, amilu salihat, at nagsipaggawa ng kautusan, nagsipagtupad ng kautusan ni Allah. Ano pa daw yun? Watawasaw bil haqq. Nagtutulungan sila sa katotohanan. Watawasaw bis sabr. At nagtutulungan sa pagtitimpi. Nangangahulugan, walang kwenta ang anumang organisasyon o kapatiran sa mundo kung walang iman, walang amalu salih, at walang pagtutulungan sa katotohanan, at walang pagtutulungan sa pagtaguyod ng pagtitimpi. Kung wala ito, walang kwenta ang grupo. Kahit anong grupo pa tumayo, kahit magpangalan pa sila, 1,000 salafi sila, 1,000 ahlul hadith sila matatatag na ahlul athar, pero hindi mo makikita sa kanila kahit ilang Islamic pa ang ilagay nila, kapag hindi mo makita yung mga qualities na yun, talunan sila. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Anumang komunidad na wala sa kanila yung tunay na akida at yung amalu salih, hindi mo makikita ng salatul fajar sa jamaa, hindi mo sila makikita sa salatul dhuhr sa jamaa, hindi mo sila makikita na nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama, hinayaan lang, pabalat lang ang Islam sa kanila, hindi sila magtatagumpay. Ang fawz o ang tagumpay ay sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sana ay nakuha natin ang mga aral na yung sa 4 na usapin na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: al-ilm wal-amalu bih wad-da'watu ilayhi was-sabru 'ala al-adha fihi. Ang kaalaman at pagsasagawa ng kaalaman at ang pag-anyaya tungo dito at ang pagtitimpi sa anumang balakid dito. Mga kapatid sa Islam, ala tusallu wa tusallimu ala nabiyyikum Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam haythu أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك فقال من عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم اغفر للذين اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم اللهم لا ترفع بأعدائهم راية واجعلهم لنا آية يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم